Media House Express, home of news and entertainment. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang puwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express. Narito na si Ginoong Justin Mapili at mga kasamahan sa Pulong Masa. Okay, mga kasama at mga taga-subaybay, wala akong audio kanina. So muli, magandang gabi muli sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Justin Mapili, ang inyong host ngayon dito sa ika-15 kabanata ng Pulong Masa. Ang ating pong tema ngayong gabi ay mga karapatan, hinggil sa mga karapatan at empowerment ng mga solo parents. Maya-maya po ay ating papasukin na ang ating live stream resource person. Dalawang leader po ito ng mga solo parents. Babanggitin ko maya-maya ang kanilang pangalan at pagpasok sa ating live stream. Ang mga batas tulad ng Solo Parents Welfare Act at ang kamakailang Expanded Solo Parents Act ay mahalagang hakbang tungo sa pagbibigay ng suporta at benepisyo sa mga solo parents. Ngunit kahit mayroong mga programang ganito, marami pa rin ang hindi nakakaalam at hindi nakakakuha ng mga ganitong benepisyo. Mahalaga ang tamang impormasyon kung ganon at suporta siyempre mula sa pamahalaan at mga komunidad para sa mga solo parents. Ang paglalatag ng mga organisasyon ng mga solo parents sa bawat barangay sa buong bansa ay mahalaga at ito ay mabibigyan sila ng tamang suporta at may papahayag nila ang kanilang mga tinig sa issue ng mga ng kanilang sektor at kalagayan nila. Ngayong gabi mga kasama at mga taga-subaybay, kapiling natin o makakapiling natin ang mga leader ng mga solo parents. At kapiling natin dito si Miss Be Pano. Si Miss Be Pano ang presidente ng Solo Parents Association ng Fortune Marikina City. Makakasama din natin dito si Miss Larcy Reyes. Ang ating siya rin ay presidente ng District Federation ng mga Solo Parents dito sa Quezon City. So, palagay ko na sa ating linya na ang ating mga guests at pwede nating imbitahan na siguro sa ating live stream. Ayun, magandang gabi sa inyong dalawa. At ako'y nagpapasalamat na napaunlakan ng aking panyaya si Miss Larcy Reyes at Miss Be Pano. Tayo ngayon ay live dito sa Pulong Masa at ang ating tampok na paksa ngayon ay ang empowerment ng mga solo parent. So magbigay po kayo ng introduction at pagbati sa ating taga-subaybay. Una ka na, Miss Larcy. Ako po si Larcy Reyes, presidente po ng District 4 Solo Parent Federation. At the same time po ako ay Vice President ng Solo Parent Association of Quezon City. So ako po ay nagko-concentrate currently sa District 4, pero meron po kami ngayong Solo Parent Association na kung saan ay mula District 1 hanggang District 6 ay kasapi po nito. Salamat po. Okay, thank you, Miss Larcy. Pakinggan natin ang papakilala naman ni Miss Be Pano. Go ahead, please. Yes, thank you, Sir Justin. So, first, gusto kitang pasalamatan sa pag-imbita sa amin dito. Malaking blessing ito
para at least marinig naman tayo ng mga kapwa nating solo parent. So ako po si Miss Coraldine Fano, mas kilala sa tawag na Befano. Ako po ang presidente ng Solo Parent Barangay Fortune. So I just actually started last December. So but then with that short period of time, marami na po kami mga nagawa sa aming barangay na we are planning to expound pa talaga. So with this, itong platform na ito, napakagandang bagay para at least masabi natin o maipakita natin lahat ng kaya natin para sa solo parent. Okay, maraming salamat Miss Larcy, no? So i-maximize natin ang ating panahon at oras ngayon at meron lamang po tayong 30 minutes na palitan ng ating mga opinion at sabihin nating interview live stream, ano? Pagkatapos po nitong aking mga inihandang katanungan sa inyong dalawa, ay papanig tayo doon sa siguro paglahok ng mga supporters natin, yung kanilang mga questions and comments, no? Okay, magsimula na po tayo at ganito. Meron akong inihandang mga katanungan. Siguro babanggitin ko kung sino ang sasagot para directly hindi na kayo maghintayan kung sino ang sasagot. Number 1, ano ang tungkol sa Solo Parents Welfare Act of 2000? At ano naman ang kaibahan nito sa Expanded Solo Parents Act or Republic Act 11861? So patungkol siguro kay Ms. Befano ang katanungan na ito. Go ahead please. Okay. So, Sir Justin, actually sa ngayon kasi, meron tayong dalawang batas na para sa solo parent. Yeah. The first one is yung sinasabi nating Solo Parent Welfare Act 2000. Yeah. Yun ang unang-una. So, ito, since 2000 siya na-approve. So, dito sa batas na ito ang 8962 so, sa batas na ito, actually, hindi masyadong nabibigyan masyado ng diin ng solo parent. So, ang ini-enjoy lang na benepisyo rito so far ng mga solo parent is yung 7 days leave. So, sa madaling salita, hindi masyadong malawak ang batas na ito when it comes to education sa mga bata, when it comes to yung mga financial needs ng wala pang ganon. So, ang benepisyo talaga nakukuha is yung 7 days leave. Kaya lang, ang nakaka-ranas o nakaka-avail nito is yung mga nagtatrabaho lamang. So, sa madaling salita, itong batas na ito, limited. Okay? So, ganon. Okay. Hindi ko na masyadong papalawakin pa to, kasi meron na tayong bago ngayon, which is yung Expanded Solo Parent Act of 2022. Which is na-approved ito ng ating Pangulong Duterte noong June 2022. Ngayon, nagkaroon tayo ng IRR, which is yung Implementing Rules and Regulations na napirmahan nitong November 2022. Kaya lang, it doesn't mean na actually dito tayo nagkakaroon ng problema, Sir Justin. Pag sinabi kasing Implementing Rules and Regulations, iisipin ng mga solo parent at ng iba, meron na. Pero wala pa. Kasi, once na-approve ito or na-sign itong Implementing Rules and Regulations, still marami pa pong pag-uusap ang gagawin. Kasi maraming mga nakaakibat na mga ahensya na like for example, yung 20% sa groceries, sa mga drugstores or sa mga restaurants, kasi maraming sektor ang kakausapin nila para mag-approve dito. So, maraming pag-uusap yan, mga requirements, ano ba dapat. So, yun ang pagkakaiba niya. Ang pagkakaiba nito dun sa 2000 batas natin, dito naman sa 2022 is ang dami nang nadagdag. Like, for example, yung meron na tayong PhilHealth once na legitimate solo parent ka, kailangan may ID ka kailangan may ID. So once meron kang ID, so maraming nadagdag na benepisyo rito. Kung dati is yung 7 days leave lang, marami na. So mamaya po i-discuss natin yan. Okay? Tapos aside from that, meron pang yung mga qualifications ng solo parent, marami rin. So yun po, Sir Justin. Okay, maraming salamat Ms. Be. Is there any additional points mula kay Miss Larcy, please?
Okay, ang 8972 ay nagsasaad na kung saan lahat ng mga solo parent na lehitimo ay magkakaroon ng solo parent ID. Okay? Dito po sa Quezon City ay sa pamumuno ng aming mayora ni Mayor Joy Belmonte, she sees to it na talagang lahat ng mga solo parent ay merong ID at ito ay ina-encourage. Ngayon, ang pagkakaiba po ng 8972 sa implementing or expanded Solo Parent Act, which is 11861, dito po sa Quezon City, kami po ay nakakaranas na ng livelihood. Meron kami sa 8972 may livelihood, may education, meron po kami mga programa para sa mga solo parent. Hindi lamang po yung 7-day leave. So dito po sa Quezon City, dalawa po ang namin, ang category ng solo parent. Isang non-working at working. So yung sa working, yun po yung nabe-benefit namin, 7 working days na meron kami SPL o solo parent leave. But nonetheless, meron po mga iba pa mga benepisyo. Ano po ba yung mga naidagdag doon sa 11861? Sa 7-day leave po, kinakailangan 1 year. Sa 8972, 1 year na nagtatrabaho ang mga solo para magbigyan sila ng solo parent leave. On the other hand, ngayon po sa 11862, 11861, 6 months na lang meron na. Pwede na mag-apply. So, isa po yun. Pangalawa, siguro ang pagkakaiba ay lahat ay ina-encourage na magkaroon tama po ng ID. Sa Quezon City po, ang pag-apply po namin ng ID is through online para nang sa ganun nakaschedule at hindi po magkaroon ng problema pagdating sa application. So, yun po yung sa amin sa Quezon City kasi alam ko po sa iba't ibang munisipalidad ay mayroong iba't ibang requirements, meron tayong iba't ibang paggawa ng IRR. Tama po si Ms. Bell na sa 11861, ito ay approved but not implemented. Ang isa pa po dito sa atin doon po sa 8972 from 17 years old and below, yun lang po ang pwede maging solo na walang kinakasama. While on the other hand, sa 11861 po, itinaas po ang edad ng solo parent, it should be 22. But nonetheless, again, bumalik tayo, hindi pa po ito fully implemented. And sa Quezon City po ay wina-work out po ni Mayor Joy Belmonte together with Vice Mayor Gian Soto together with the SSDD which is Mila Baluyon. Salamat po. Okay, maraming salamat Ms. Larcy, no? Tutunga ako doon sa napasadahan nyo partially doon sa ikalawa kong katanungan, ano ba ang mga benepisyo ng solo parents, ano? Siguro ipagpatuloy ni Ms. Beck kung ano-ano. Paki-enumerate nga po kung ano ang mga benepisyo ng mga solo parents. Yes. Yes, Sir Justin, meron tayong mga bagong nadagdag na benepisyo. Kung dati 7 days leave lang, ngayon nandun pa rin ang 7 days leave. So actually mandatory ito, lalong-lalo na kung nagtatrabaho kayo sa mga private companies. So pagka hindi kayo binibigyan, magsabi lang naman kayo, pwede naman din kayong magtanong or kasi nasa batas na ito so dapat i-implement ng bawat kumpanya ito. So ngayon, meron tayong 20% discount para sa mga gatas ng mga bata sa grocery items, even doon sa mga gamot na kailangan bilhin para sa mga bata at sa solo parent. And also we have educational scholarship para sa mga anak ng mga solo parent. And para naman po sa solo parent mismo, automatic miyembro na kayo ng PhilHealth. Napakalaking tulong nun. Kasi yung mga walang trabaho sa atin, wala tayong PhilHealth So nag-ano pa tayo, nagsi-self-contribution pa tayo. Pero once na meron kang ID, kailangan again, may ID ka para ma-avail mo lahat ng benefits na ito. Kasi kahit sabihin mong solo parent ka, pero wala kang ID, hindi ka pa rin consider. Hindi mo pa rin makukuha ang mga benepisyong ito. So, ayun, ang mga kasama sa mga benepisyo natin. But then again, nasa IRR ito, hindi pa rin po fully implemented. So still, pinag-uusapan pa rin po ang mga benepisyong ito. Yung sinasabi naman natin, maraming bukod sa benepisyo na nasa 11861, meron naman ding benepisyong ibinibigay ang bawat munisipalidad. Kaya yung ibang solo parent,
minsan may mga nagagalit may mga nagko-compare. Bakit si Quezon City? Meron ng discount. Bakit naman si Quezon City? Nagbibigay na ng 1,500. Bakit? May mga ganun So, uulitin po namin, yung IRR po is hindi pa rin po fully implemented, which means lahat ng nadagdag from the Solo Parent Act nung 2000, hindi pa rin po natin yon maa-avail lahat. So yun po ang isipin natin. Ngayon, kung meron tayong alam dun sa ibang parte na merong nakaka-receive ng mga benepisyo, yun po pwede nating isipin na kusang loob na binibigay ng bawat munisipalidad. Or pwede rin namang barangay level. So until hindi pa fully implemented ang IRR, wala pa tayong masasabing talagang ito na yung benepisyo natin. Kasi actually kung saan yan, mag-a-announce pa rin naman ng government. Magbibigay pa rin yan ng memo. Ito na dapat gawin. And yung implementation yan, ang gagawa niyan ay ang mga LGU. Hindi yan manggagaling sa taas. Hindi yan manggagaling sa national. Sa LGU ang mag-i-implement niyan. So, bababa ang mga, let's say, sa DSWD, ibababa nila yan to different municipalities. At ang munisipyo naman, ibababa naman yan sa level of barangay. So, dapat ito si barangay, mag-a-announce sila. Ito na ang benepisyo ninyo. So, yun po ang mga benepisyo na makukuha natin so far. Okay, maraming salamat, Ms. Be. At ganito, so ang suporta na maaring maibigay sa mga solo parent ay mayroong 4 na aspeto, no? Educational assistance, livelihood support, medical assistance, at ganon din ang tinatawag na flexible work schedule, no? Okay. Dumako ako doon sa ikatlong katanungan ko para kay Miss Be pa rin. Siguro ito, no? Sino ang may tuturing na maaring maging kwalipikado sa solo parents? Ibig sabihin, sino magkakaroon ng maaring mabigyan ng ID? Paki-enumerate po ito para malinaw sa ating mga solo parents. Okay po, ito napaka-importante nito, no? Napaka-hot topic nito kasi marami talagang nagtatanong. Alam ko marami nag-aantay sa mga manonood natin siya at mga nakikinig. So ano ko lang actually nasa tabi ko yung yung Solo Parent Act ng 11861. Mabilis lang ito. So ang ating mga categories being a solo parent, first, meron 6 yan. So first, a parent who provides sole parental care and support of a child or children due to, so merong mga subdivisions yan. First is birth as a consequence of rape. So wala tayong pag-uusapan doon. So dahil siyempre wala kang asawa, so it's parang misfortune na nagkaroon ka ng anak. So yun, consider automatic as a solo parent. Then death of a spouse. So, pagka namatay yung asawa mo, okay? And then, the third one is detention of the spouse for at least 3 months. So, kung ang mga asawa nyo nakulong, yan, for at least 3 months, mag-aantay pa kayo ng 3 months bago kayo mag-apply, being a solo parents. Okay? Then, physical or mental incapacity ng asawa. So, kung merong problema yung asawa sa pag-iisip or let's say, may sakit siya na hindi niya na kayang magtrabaho, ayan, pwede po kayong mag-apply as a solo parent. Then, legal separation. So, alam naman natin ang legal separation, di ba? Then, the next is the declaration of nullity or annulment. So, it's the same thing, yung legal separation, then annulment. So, paghihiwalay ng mag-asawa. Okay? So, ang last is yung abandonment ng spouse pag iniwan kayo ng mga asawa nyo at least 6 months, doon kayo makakwalify to be a solo parent. So yun yung naka-underline sa number 1 natin. So sa number 2 naman natin is yung spouse or a family member ng OFW. Ayan. Yan, nadagdag yan. Walang ganyan dati sa 2000 Act. So ngayon, nakukonsider na natin kasi maraming mga magulang ang nagtatrabaho abroad. So, nagiging OFW sila. Ang tanong, sino mag-aalaga sa mga batang ito at anong supportang ibibigay? So, kaya dinagdag sila bilang dapat maging miyembro ng solo parent. So, okay.
ang magiging qualified for that is yung guardian, yung tagapagbantay. So siya na ngayon ang tatayong guardian or solo parent para dun sa bata na yung magulang niya is nagtatrabaho abroad. Okay. So let's say, maputol kita, Miss Be. Let's say kung ang guardian niya is lola or lolo, they are qualified to be a solo parent also? Yes po. Okay. Meron po yan. Actually, hiwalay pa yon, ano? So, pwede yan. Pwede po yan. Oo, kasama yan. Oo. Pagka nag-abroad yung anak ni Lola, ayun, so maiiwan sa kanya yung apo, si Lola po pwede mag-apply as a solo parent. Yun. Kailangan lang po yung bata talaga is nasa kanya. Kasi kung ang bata, wala naman sa kanya at mag-a-apply siya, hindi po yan papayagan. Okay. So, ang susunod natin, ang pangatlo natin is yung unmarried mother or father. Actually, ito pala, ay sasabihin ko lang, medyo nagkaroon ng confusion dito na ang solo parent daw is babae lang. Hindi pati lalaki pwede maging solo parent. Okay. So, the third is the walang unmarried gender mother. yan. Yes, tama. So, yes po, tama po, Sir Justin. So, unmarried mother and father na nasa kanila ang pangangalaga ng mga bata. Yan, consider solo parent. So, we have the fourth one, any legal guardian, adoptive, or foster parent who solely provides the parental care. So, yon, kung meron kang inaalaga ang bata na wala ng magulang, let's say, pwede nating sabihin, inampon mo yung bata, or nawala na yung magulang, namatay na yung magulang, lumayos yung magulang, or whatsoever, basta nasa iyo ang pangangalaga ng bata, pwede kang mag-apply as a solo parent. Okay. So, the next is any relative with fourth civil degree of consanguinity, so provided na nasa iyo din ang bata. So which means katulad din po ng mga nasa taas, basta nasa iyo ang bata. Yung sinasabing ika-fourth level, yan yung mga tita, lola, 'di ba? So fourth generation. Hanggang fourth generation lang. Siguro yung great-great sa bagay, yung great-great, wala na sila. Masyado nang matanda yon. So, yon, pwede po silang mag-apply. Okay? And the last one is the pregnant, actually, ito, nagulat ako, qualified pala sila. No? So, additional knowledge ko to. A pregnant woman who provides sole parental care and support sa unborn child. So, kahit pala buntis ka, pero mag-isa ka lang, pwede kang mag-apply as a solo parent. So yun po ang qualifications natin. Sir Justin. I see. Maraming salamat, Miss Be, no? Pero medyo na-intriga ako dahil minsan naitanong sa akin ito sa isang kwentuhan ko. Paano sila, nabanggit mo na after 1 or 6 months na separated na sa asawa, ay considered solo parent. Okay. Yes po. Paano kung meron siyang boyfriend or girlfriend? Okay. Isa pa yung issue, no? Maraming nagtatanong sa atin yan. Malamang interesado sila. Okay. Sa batas natin, wala namang nakalagay na pagka may boyfriend ka, bawal. Okay? So actually, hindi natin dinidiscourage na hindi or dapat walang boyfriend. Sa totoo lang, yung mga solo parent, as much as possible, ako po bilang presidente ng Barangay Fortune, in-encourage ko nga sila magkaroon ng pamilya kasi iba pa rin po ang buong pamilya. So okay lang kayong mag-boyfriend. Kaya lang, pagka ang boyfriend nyo natutulog na sa inyo at tinutulungan ka na sa mga responsibilidad para sa mga anak mo, hindi ka na kwalipikado. Yun po. Pero kung may boyfriend ka at hindi ka naman binibigyan ng any sustento or hindi kayo magkasama, pwede kang mag-apply. Yun po. Kailangan, klaro yun, ha? Pag magkasama kayo ng boyfriend sa bahay, syempre iisipin na natin, nagpo-provide yung boyfriend mo or girlfriend mo. So, automatic yan. Baka hindi ka mabigyan ng ID. I see. Maraming salamat, Miss Be. Baka may dadagdag si Miss Larcy bago ako tumungo doon sa aking ika-4 na katanungan. Yeah, Miss Larcy? Gusto ko lang ipundot yung meron pong isang requirement o isang requirement para maging solo ka. Yung tinatawag nating de facto. Ito po yung may mga mag-asawa na naghiwalay na kung saan ay walang proseso ng annulment or divorce. So at least po dito po sa Quezon City, batay sa aming mga polisiya, at least 1 year
bago ka pwede maging solo parent kasi may tendency pa na magkaroon po ng pagbabalikan. Pangalawa, yung pong tinatawag nating guardianship, yung guardianship po dito sa Quezon City, pwede po yan yung mga lola, tita, pwede po silang mag-apply provided na kinakailangan ay meron pong dokumento na kung saan ay nagsasaad na ito pong mga bata ay sila na po ang sumusuporta. At ang SSDD po ang nagpoproseso ng guardianship na kung saan ay kinakailangan mayroong patibay na nakaroon ng tinatawag na doon sa barangay na talagang sila ay patunay na hindi na sinusustentuhan. So pwede po silang lagyan ng guardianship na kung saan magpapasa rin po yung mga lola, tita na kung saan ng mga dokumento patunay doon. Pangatlo, yung tungkol po sa pagbo-boyfriend ng mga solo parents. Okay, tama po si Miss Bell na wala naman sa IRR. Pero sa amin po sa Quezon City, ang social welfare, social worker po namin ang nagde-decide kung sila po ay papayagan o hindi. Kasi kahit hindi man sila nagsusuporta financially, meron tayong tinatawag na co-parenting. So, ibig sabihin nun, wala mang suporta ang boyfriend, wala mang suportang financial, o wala mang suporta na pagkain o kung anumang physical o mga bagay. Pero kung ang nanay ay nabibigyan ng emosyonal na suporta o mga anak, definitely sila po ang magde-decide. It is not us, President, who will be deciding whether tatanggapin namin silang solo na legit o hindi. It will always be the decision of the SSDD dito po sa Quezon City. Yun lang po. Salamat. I see. Maraming salamat. Loud and clear. Malinaw po yan, Ms. Larcy. So, merong co-parenting pala na tinatawag. Okay. Tutungo ako doon sa ikaapat na katanungan ko. Kung ganoon, paano ang pag-apply para maging isang solo parent? Ano-ano ba ang mga requirements naman ito? So, patungkol pa rin ito kay Ms. Be, paano? Go ahead, please. Okay, Sir Justin. Regarding naman po sa ating requirements, dito sa IRR at sa bagong batas natin, yung 11861, kung I'm encouraging every solo parent to read the law, yung bagong batas. Kasi kung babasahin mo siya, bawat, yung sinabi ko kanina na qualifications being a solo parent, bawat isa may corresponding requirements kung babasahin mo ito. Meron. Kaya kung iisa-isahin ko, baka maubos po ang oras natin. So I'm encouraging everyone. Ngayon, ang gagawin ko na lang is kung ano yung requirements doon sa aming munisipalidad. Okay? So sa amin po kasi, sa Marikina, pag pumunta kami sa CSWD, yun kasi ang pinupuntahan namin sa aming City Hall. So, CSWD at BSWD. Ang CSWD po kasi City Social Welfare Development. Ang BSWD is Barangay Social Welfare Development. So the first thing you should do is pumunta ka muna sa barangay mo. Magtanong ka, ano bang requirements? So ganito pong gagawin nyo ha. So pagpunta nyo doon, unang-una, ang ibibigay sa inyo is yung barangay clearance. Okay, yung barangay clearance, i-lead naman kayo nila paano magkumuha ng barangay clearance. Ngayon, aside from that, kailangan mong magkaroon ng affidavit of being a solo parent. So sa amin po kasi, sa Marikina, ang nagpo-provide niyan is yung barangay namin. So gagawa na sila ng sulat, tapos kailangan ipanotarize yon. So according sa rules, dito sa bagong batas natin, ang sabi dito, kailangan ang barangay mag-provide ng legal services sa mga mag-a-apply na solo parent. Which means, kasi sa totoo lang, ang pag-notarize, mahal din. 200, 300, hanggang 500. So kung ikaw mag-a-apply ka, wala ka nang pera, indigent ka na, isayang naman yung 200, may pamasahe ka, magpapamasahe ka pa. So kaya ipin-provide, ang gusto ng government natin is pati legal services, i-provide ng barangay. So, i-provide nila ang affidavit. So after that, pupunta kayo sa CSWD, ang dadalhin nyo naman, so meron na kayong dalawa, magdadala pa kayo ng birth certificate ng mga kwalipikadong anak nyo para sa solo parent. Tandaan po natin, ngayon po kasi, ang sabi is 22 years old pababa. Sa amin po, dito sa Marikina, since hindi pa implemented ang IRR natin, pinayagan na po nila sa amin na 22 pababa.
Provided itong, dati kasi 18 pababa. Ngayon po, tinaasan na nila, naging 22. Ngayon itong sinasabi na dagdag na 19 to 22, kailangan daw po is nag-aaral lang mga bata. Yun ang requirement nila, nag-aaral. So, yun na, meron kang barangay certificate, barangay clearance, affidavit of being a solo parent, birth certificate ng mga anak mo. Ngayon, kung ikaw naman ay kasal, kailangan mo ng marriage contract. Okay. So kung wala ka, kumuha ka sa PSA. Magre-request ka pa. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi kasal, kailangan mo naman ng sinumar. Okay. Ngayon, para doon sa mga may hirap, this is additional requirement, yung certificate of indigency. Okay. So, para sigurado, 3 na yung kunin mo sa barangay. Barangay clearance, barangay certificate of indigency, and affidavit of being a solo parent. So, yun po ang binibigay namin sa barangay, sa Marikina, Municipality ng Marikina po, Sir Justin. Okay, maraming salamat, Miss Bea, no? Is there any particular requirements po, Miss Larcy, sa Quezon City? Kung sino-sino yung process? Yes po. Sa Quezon City po ay pinadali ng aming Mayor Joy Belmonte ang lahat ng aming mga kakailanganin. Meron kaming tinatawag na QC portal na kung saan, kung anong kailangan mo, doon po ang bibigay sa inyo. Doon sa QCE services po, doon po mag-a-apply ang isang solo parent na kung saan ay i-click niya muna yung QCID o SSDD, parang nasa ganon, ay makakuha siya. Okay? At the same time po, meron tayong tinatawag. Ang requirements po nun, pagka nakapag-apply na kayo, wala po kami sa amin po ay certificate of being a solo coming from the barangay. And then yung birth certificate po ng mga bata, which is 17 years old and below, kasi yan lang po ngayon ang nasa batas, kasi hindi pa nga na-implement yung 11861. At yung pong tinatawag natin na affidavit of being a solo coming from or notarized yan. So kami po ay encourage namin ng aming mga solo parent na kung saan, kung wala naman silang kakayanan, pwede po silang pumunta sa PAW na kung saan ay libre ang serbisyo ng notaryo. Kung hindi naman, meron silang sinasabi na private notary, pwede rin po 'yon. Isa pa po dun sa mga byuda, ito po yung mga buhay yung mga de facto o yung mga hindi kasal. So pag hindi ka kasal, we don't need any dito po sa Quezon City, hindi namin kailangan ng marriage contract. Kasi nga solo kami. Ang kailangan lang po namin ay certificate of being a solo coming from the barangay at coming from the PAW o notarized siya. Secondly, yung tungkol sa mga patay, sa mga dead spouses, babae o lalaki, hindi nyo na po kinakailangang magdadala ng affidavit of being a solo o being a solo na meron kayo kaakibat ng mga kung ano-ano pang mga requirements. Ang kailangan lang po ay death certificate. So kung ngayon po, halimbawa, namatay itong asawa ninyo at gusto nyo na, pero syempre po, in due respect with the relatives, sana po patapusin nyo muna yung 40 days bago kayo mag-apply. Pero definitely kapag ito po ay namatay ngayon at nailibing, halimbawa 3 araw, pwede na po kayo mag-apply. That certificate lang po ang requirement plus yung mga birth certificate ng mga bata. And all of that, kinakailangan po lahat ng application will be done doon po sa QCE services. Yun lang po. I see. Maganda yun, Miss Lars. May sariling portal ang Quezon City. So anywhere, kahit saan barangay ka, i-access mo lamang yung portal na yon ay maaring nang ma-process ang iyong application. Is that correct? Yes. Po. Yan. At yan po ay talagang pinaghirapan ng aming mayora na si Joy Belmonte. Kumbaga ito yung tinatawag niyang project na Easy Access. So hindi nahihirapan ang mga taga Quezon City na kung saan, kung anong kailangan. Hindi lang po sa solo parent. Kung ano pa po ang mga programa ng Quezon City, definitely you can get online and you could have it. Ganun po kasimple ang aming mayora. Para sa amin. All out support po si Mayor. Even Vice Mayor Gian Soto, very supported po yan sa aming mga Even our Congressman Marvin Rillo, we are being supported. Okay. So as far as I know, puproblemahin na lang namin yung mga pangsarili talaga. But not with the application, not with the requirement. And our social workers are very, very accommodating, headed by Ms. Mila Baluyat po. Wow, I'm praying maging ganyan din kaganda ang sistema sa aming municipality, no?
So, kailangan humabol ang Marikina, no, Miss Be, no? Doon sa portal oo. system, Parang gusto no? ko nang mag-Quezon City. Tulungan natin ng mga Why not? solo parents sa inyong lugar, sa Marikina, no? Okay. Ganito, naririnig ko lagi yung meron na tayong IRR pero it is not fully implemented, ano? Parang bago ako tumungo doon sa susunod kang katanungan, why is that so? Bakit meron na ngang IRR pero hindi na-implement? I understand merong tinatawag na kaninang umaga meron akong na encounter na napanood ko yung video ni Congressman Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech doon sa lower house ay nagsasabi siya na kailangan i-revisit ang IRR na ito dahil nga may mga localities or LGUs na hindi nila naipatutupad ito, no? Okay. Ibig bang sabihin although meron na sa national level na IRR, is this a contradiction doon sa implementation ng mga LGU na particular LGU or may kailangang pang another form of IRR or ordinance sa bawat LGU for that to be implemented? Ano po ang may dadagdag nyo doon, Miss Larcy? Anong po pwede mong masabi doon? Kasi po ang IRR ay depende po sa municipality capacity. So ibig sabihin po nun, kaya po hindi pa siya na-implement kasi madami pa po itong pagdadaanan para nang sa ganun ay ma-approve. Like for instance po, sa IRR naka-state doon yung 20% discount. So ito po bawat municipality kinakailangan makipag-coordinate sa BIR kung ano yung kakayanan na pwedeng ibigay sa bawat munisipyo. So hindi dahil may IRR na kinakailangan ito. It is based on the setting ng munisipyo kung ano ang maaaring maibigay para sa mga solo. So kung i-maximize po natin to, yun po ang maibibigay sa kanila. Hindi dahil hindi pa implemented, ibig sabihin hindi pa ayos. Opo, approved na to, pero kinakailangan depende po sa bawat municipality kung ano yung setup nila. Kaya po nagkakaroon ng problema. Like for instance po, yung 1,000 na in-announce before ni Sir Tulfo, nagkagulo lahat ng solo kasi lahat ng presidente tinek na kung qualified sila o hindi. Hindi nila alam doon po sa 1,000 na yon, kinakailangan na may qualification. So ano yung qualification? Isasaad yun sa IRR. Okay? So hindi ibig sabihin pag sinabi ng national na may 1K kayo, may 500 kayo, kinakailangan implement. No. Maswerte lang po kami sa Quezon City kahit wala kami ng tinatawag na 1,000 coming from the government or coming from the national, meron kaming tinatawag na SWA, Social Workers Assistance, which is 500. And we are very thankful again to our mayor, no other than Mayor Joy, and also Vice Mayor Gian Soto. Sabi ko nga, yan naiinggit. Sana mainggit ka, Miss Be, kasi hindi sa kung ano man, mahal na mahal ni Mayora at ni Vice Mayor ang solo parent. We are not being forsaken, we are being loved, and we are being cared. So, ganun sa amin dito sa Quezon City. Okay, maraming salamat, Miss Larcy. Naunawaan ko na kung gano'n, sa makatwid, bagamat merong sa national level, merong IRR, kailangan makita nga muna yung kapasidad ng LGU, yung pondo, no? Yung capacity nila sa pondo, na maibigay doon sa inventaryo, sa bilang total inventory ng kanilang solo parent population sa kanilang localities. Yes, no? po. So kailangan maglabas sila ng in the form, yung IRR is in the form of ordinance. Yes, tama No? po. Tama So po. merong particular ordinance na dapat na ipasa ang mga LGU, ang mga munisipyo, Yes, opo. for that matter. No? Okay. Kumusta po ang meron po ba kayong ideya dito sa NCR? How is it?
laganap na ba? May ilan ang mga LGU natin dito, at least dito sa NCR, na meron ng ganyang sariling ordinance para sa pagpapatupad ng additional benefits ng mga solo parents? Meron po ba kayong data regarding that? Miss Be, ano ang status sa Marikina? Actually, Sir Justin, sa Marikina is wala pa talaga. Wala pa, okay. So, ang nakuha kong information coming from the City Council, meron ng ordinance na nagawa. May So, draft. IRR, tama po kayo. Oo. Actually, hindi siya drafted kundi na siya, gawa na siya Kaya lang, tama po kayo, hindi maipatupad ito dahil ang dami-daming kailangang i-consider. Number one dyan is yung budget ng munisipalidad. Kasi may budget na sila. Actually, nabigla kasi noong 2022 So, hindi kasama sa budget for the 2022 ang pagpapasa ng batas ng solo parent. So, ngayon 2023, kasi that time na pirmahan ang IRR November. Kailan ba na ipapasa ang budget for the 2024? Hindi na ipapasa, sorry. Kailan ba sila nagsasubmit? Actually, for the, I think, third quarter, dapat mag-submit ka na Kasi pag-aaralan pa yan ng fourth quarter at ipapasa yan first quarter of the year. Minsan ganun dapat nga. December, okay na lahat para pagpasok ng taon, kumpleto na. Pero hindi ganun ang nangyayari sa atin. Minsan na-delay. So, nung pag-approve ng IRR nung November, definitely, wala pa rin budget ng 2023. Kaya hindi po natin maaasahan talaga. So, it's up to the LGUs to provide or supplement itong ating batas na magbibigay ng, for example, itong 1,000 na to, since wala pa sa budget nila, kung meron naman hindi pa nila ma-approve kung meron naman silang mga extra at gusto nilang tumulong, pwede silang magbigay. Let's say yung 1,000, gawin muna nilang 500, di ba? At least makapagbigay man lang sila. Pero definitely wala pa. So sa Marikina po, ang ano pa sa mga benefits ang naibibigay nila, to be honest, wala pa. Sinusubukan ko nga pagkakain ako sa fast food or bibili ako ng gamot. Meron, tatanungin ako, may discount po ba kayo? May discount card? Solo parent, meron na ba? Wala Ni isa, wala pa. Kaya nalulungkot ako. Pero natuwa ako Miss Lars, natuwa ako. Naiinggit na talaga ako. Pagkakain ko sa isang fast food, I think KFC sa Quezon City may binigyan ako ng discount, 20%. Natuwa ako. Kasi sa Quezon City pala yon. Yun po, Sir Justin. Okay, maraming salamat, Miss Bea, At nakakatuwa na itong IRR rate is 1 year na ito noong November, Ngayon November Yes. 1. So 1 year na siyang lumilipas at ito ay nasa process ng deliberation sa iba't ibang mga LGU nationwide. Okay, tumungo ako sa ating panglimang katanungan. Ngayong ang oras po natin ngayon ay alas 6:43 ng gabi. So we have at least 15 minutes na lang ang ating natitira para sa ating pagtalakay dito. Para kay Miss Larcy, ang aking katanungan ay ito. Paano ang proseso ng pagtatayo ng solo parents organization sa at least sa antas ng barangay? Pwede bang magbigay ka ng general description kung paano natin matulungan at magkaroon ng ideya ang mga nakikinig na mga solo parents population sa ating mga lokalidad? Go ahead, please. Yes, Sir Justin. Ang una po nating dapat gawin, kung halimbawa ako po gusto ko magkaroon ng solo parent organization, mangalap muna ako ng mga solo parents batay sa aking kaalaman doon sa mga requirements. Dapat po yung magbubuo niyan merong alam. Okay? Secondly, kung halimbawa po nakabuo na kayo, nakabuo na po kayo, doon po halimbawa nakabuo kayo ng 10 o 15. Doon po sa 10 o 15 na yon, mag-meeting kayo, magkaroon kayo ng mga interim officers. Yung interim officers na yon, ibig sabihin, kayo po ang mag-initiate na magpatawag ng mga meet and greet. Pangatlo, pagkaroon na kayo ng meet and greet, sa susunod po magpakilala ang lahat, sabihin sa meet and greet na ito pong petsa na to ay magkakaroon po tayo ng ng eleksyon para sa solo. So pagka nagkaroon po ng ganyan,
Sa susunod na magmi-meet kayo, magkakaroon na po kayo, magpapakilala kayo at magkakaroon na kayo ng eleksyon. Para mas matibay-tibay po ang eleksyon at ito sabihin natin na isang opisyal na kung saan ay kayo ang magiging official representative ng Solo in your own barangay, sana po magkaroon din kayo ng representante coming from the local government. Sa amin po, SSDD. So sabi kanina ni Miss Be, meron silang other terminology for that, para nang sa ganon ay matibay-tibay ang inyong solo parent. Now, pag nakabuo na po kayo ng organization at kayo ay duly elected coming from ang matibay po dyan, mga 15 to 20, okay na po yan. Kahit basta lahat yan ay mga lehitimo battle sa requirements natin, isang pong paggalang na ibibigay natin ay magpa-recognize kayo sa inyong barangay captain. So, ang tawag naman po doon, courtesy call. Hey ka, kami po ang solo parent at kami po ang elected officers. That's it. So, una, magkalap ng mga miyembro. Pangalawa, magkaroon ng eleksyon ng interim. Pangatlo, para pagtibayan ay magkaroon ng eleksyon mismo na merong representante ng local. At the same time, pagkatapos nun, in respect with your captain, then you have to tell them that this is our organization. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Miss Larcy. No? Merong other context dito sa mga circumstances ng pag-organize ng mga solo parents organization. Ano? Ganito, meron tayong dinaan ng isang circumstance, isang political environment nitong nakaraang barangay election. Ano? So maraming mga incumbent officials sa barangay or mga aspirant na nag-initiate sila ng pagbubuo ng mga organisasyon, in particular itong mga solo parents na ito, at they are utilizing that organization para sa kanilang partisanship, partisan campaign. Ano? In effect, allowed po ba itong mga ganitong pakikialam or pagkontrol ng mga barangay captain sa ganitong initiative para sa kapakanan ng solo parent? Enlighten us, please, Ms. Larcy. Ang pagbuo po ng solo parent, pwede po yan gawin ng barangay captain kung gusto nila na magkaroon. Okay. Kung meron ng interim, okay yan. Pero once na nagkaroon po ng tinatawag na eleksyon, ang solo parent po ay NGOs. We are non-governmental organization na dapat ay hindi pakialaman ng sinumang politiko. Whether kayo po ay kapitan, kayo ay kagawad, even on our end sa Quezon City po, si Mayora, si Mayor Joy at si Vice Gian, even the congressman, they are not allowing to interfere on our activity. Hindi po kami nagpapaalam, pero kami po ay ipinapaalam po namin sa barangay captain na kami po ay merong ganito na organisasyon, meron po kaming activity, but not the less on decision making, hindi po pwedeng ako bilang presidente at presidente ng Quezon City, hindi po pwedeng pakialaman ng barangay captain o ng kagawad unless merong violate ang officers ng solo parent na kung saan ay pwede silang usigin. But nonetheless, in short, wala po pwedeng makialam sa solo dahil ito ay non-governmental organization. Kaya po kaming mga solo parent, palagi ko po sinasabi na we are solo parents pero hindi kami pwedeng gamitin ng kahit na sino. Malaya po sa Quezon City kung sino ang nais naming iboto, kung sino ang nais naming iupo, at nevertheless, ako po napakaswerte kasi po yung kapitan namin dito sa Old Capitol site ay very supportive sa amin. So, ipapaalam ko lang kung anong meron kami, ini-invite namin sila. Pero when it comes to decision making, that's a no-no for me. At hindi po tama na pakialaman ang organization ng solo parents. Not only solo parents, senior citizens and every other organization, hindi po yan pwedeng pakialaman ng kahit na sino sa barangay. Salamat. Okay, thank you, Ms. Larcy. Kailangan i-reiterate itong point na ito na ang pagtatayo ng mga civil society organization, non-governmental organization, or any people's organization for that matter, ay dapat isang independent initiative ng mga mamamayan, ng mga sektor, ng mga kaukulang sektor. And it should be autonomous in nature. Pwede makipagtulungan sa mga barangay officials, pero yun nga, kailangan ng tulong ng barangay officials, pero hindi sa point na
kubabawan, kontrolin, or manipulahin ang organisasyon na ito. No? Nakakalungkot lang, Miss Larcy, Miss Be, i-share ko lamang itong aking naobserbahan. In particular, doon sa Marikina, sa inyong lugar, merong barangay officials dyan na ang kanyang may Facebook page siya ng solo parent, pero ang laman ng kanyang timeline sa solo parent Facebook page ay mga campaign paraphernalia ng kandidatong kapitan at kagawad niya, no? So yung mga sorties ng kanyang activities, ng kanyang political campaign, partisan political campaign activities, ang nakalagay doon sa Facebook page ng Solo Parent Organization. So that is a clear violation at utilizing the organization para sa kanilang narrow partisan interests, no? So kailangan mai-assert ito ng mga organization, no? Sir Justin, excuse me. Pwede siguro sila individual. Halimbawa na sila ay watcher, kung sila ay pliers, suchu. Pero given the fact na solo parent ang gagamitin mo for the campaign, that's a no-no. Kasi hindi naman po kami political aspirants. We're not also under political. Correct. So kami po ay non-governmental organization. Nire-respeto po namin ang barangay, pero hindi sila pwedeng makialam kung wala namang kaming violation na ginagawa. So lahat po ng pagdidesisyon, programa, ipinapaalam, pero hindi po kami nagpapaalam. Magkaiba po yan. Ipaalam at magpapaalam, magkaiba. Okay, thank you, Miss Larcy. No? Pero sa kabilang banda, merong provisions doon sa memorandum circular na inilabas ng DILG. Even doon sa revised IRR ay nakalagay doon na dapat merong tinatawag na solo parent help desk sa barangay na itayo. At iyon ay inireiterate ng memorandum circular ng DILG, ano? Sa inyo sa Quezon City, Miss Larcy, kumusta yung solo parent help desk? Umiiral na ba 'yon? As far as I know po, ang sabi po ni Ma'am Mila Baluyot, they have already their own, meron kaming help desk sa bawat barangay. May mga, ang tawag po sa kanila yung mga focal representative ng TOLA. Yung iba po, implemented na, yung iba po hindi. Pero kasi on process pa po siya. So they are currently working on it, pero I suggest with Mayor Joy and the SSDD, they are currently working on that. So sabi ko nga sa inyo, Miss Be, dito ka na lang. Malapit na. Okay, dumako ako sa Marikina. Kumusta, Miss Be? Nag-exist na ba ang solo parent help desk sa barangay? Yes, Sir Justin, inggit na ako. Actually, sa barangay, I talked with the CSWD focal person, so si Miss Chona. Tinanong ko siya. So it so happened na ang barangay Fortune pa lang ang isa sa pinaka-active na solo parent organization. Sa madaling salita, wala pa yung iba. So what I did is I talked with them. Sabi ko, bakit hindi natin gawin na lahat ng barangay? Kasi mas mapapadali at mas mapapagaan ang trabaho ninyo if we have this organization per barangay. So sabi ko, if you want, pwede nyo kaming gawing model. Tutulungan ko kayo, I'll talk to different barangays para mabigay namin paano kami bumuo, paano namin ginagawa, ano ang mga tulong na binibigay namin. So sa madaling salita, Sir Justin, wala pa. Ako nga sa barangay namin since December, ni isang upuan, wala pa. So baka ito, bigyan na ako ng isang kwarto. I see. Okay. Maraming salamat, Miss Be. No? Okay, ngayon ay 6:54 na lamang at meron na lamang tayong kumusta bang ating staff. Pwede ba tayo mag-extend? Okay, meron akong kasunod na program. So, eksaktong 7 o'clock ay matatapos po tayo, no? Pero meron pa akong ilang katanungan ito. Pero pwede kong isumada na lamang sa ganito, mga minamahal kong panauhin dito sa live stream, ano? Ang aking katanungan pa ay ganito. Maaari bang matanggalan ng solo parent ID or certificate ang isang solo parent na nabigyan na, no? Ang isa pang katanungan ko ay yung mga
pwede ba mag-apply ng isang magulang na may PWD or senior citizen bilang solo parent, ano? At ang isa pang katanungan, ang huling katanungan ko ay ano ang magiging kaparusahan kung isang solo parents ay nagsinungaling sa simula pa lamang ng kanyang application at nakakuha na ng mga services. Ibig sabihin, nag-apply siya ng solo parent, nagsinungaling siya, pero hindi naman siya tunay na solo parent. So, doon sa katanungan kong ito, pwedeng ituring ko na lamang na huling pananalita ng bawat isa, no? So pwedeng mauna ka na, Miss Be, bilang bahagi ng iyong panghuling pananalita at panawagan. Susunod tayo kay Miss Larcy. Go ahead, Okay, please. so since this is my last okay. Ito sa mga tanong nyo, Sir Justin, maari bang matanggalan? Actually, sa batas natin kung babasahin mo, no, meron dong clause na pwedeng kasuhan ang isang solo parent kapag siya ay hindi nagsasabi ng totoo. Okay. So kapag pagka nagpa-ID ka and yet meron kang kinakasama, basta lahat, hindi ka naman kwalipikado. Pag nalaman yon, pwede kang kasuhan. So mas maganda, wag mo nang gawin. So ngayon, kung pwede yung PWD or senior citizen, pwede po. Yun po ay nasabi natin kanina sa mga qualifications ng solo parent, so pwede po sila. Okay, actually dito sa Marikina meron kaming mga solo parent na PWD sila at senior citizen. So wala pong problema yon. As long as pala, no, merong nakalagay doon sa IRR natin na hindi rin sila kasapi doon sa iba pang sektor. So parang ang dating, wag kang masyadong lahat na lang sinalihan mo. Like for peace. Mamili ka muna kasi lahat na makukuha mo. Bigyan natin ng chance yung iba. Okay. Then yung kaparusahan, hindi ako in particular dito. I think si Miss Lars ang mas magandang mag-explain nito. Then sa akin, yung panghuli kong message. Yes, please. Briefly, first, please. Yes. Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig na solo parent. So ang sa akin po, ako po si Miss Befano, nandito po ako dahil alam ko meron akong misyon sa Panginoon. Kaya po ako nandito. Yun lang po. Wala po akong political agenda or anything. Tulong lang po. And for me, ang mission ko, kailangan ma-meet ko ang aking mission and vision. And for me, ang mission ko is to be able to provide livelihood. Teach every parents to learn how to earn on their own for living and not just hoping for the government of financial assistance, and to alleviate poverty and to include them to grow in faith with God as well, thus helping others to do the same to continue the legacy. And para sa pinakapanghuli ko, no, I believe that this is really God's plan for me to be part of this community. As the Lord said, love one another and help one another. As we do that, and I'm drawing my strength from the Lord, and I hold the verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Ito ay hinango ko sa Philippians 4 verse 13. So from the Bible, of course, with the collaboration of the team. So again, Sir Justin, super duper blessed ako dahil sa inyo. At sinabi ko na sa iyo kanina, reinforcement ka ni God sa akin dahil ang lahat ng projects namin sa Marikina hindi nakikita ng tao, even ng members namin. But with the way you posted it sa wall mo, sa lahat, maraming salamat. Marami nang tumutulong sa amin, marami na rin tumatawag sa akin to give help. Maraming salamat. If God is with us, who can be against us? Thank you, Lord. Thank you, Miss Beth. You're welcome. By all means, no? So, maikling pananalita mula kay Miss Larcy. 2 minutes. Maraming salamat, Sir Justin, for inviting us dito sa ating sinabi nating live stream. Gusto kong sagutin yung tatlong katanungan. Pwede ba ang solo parent na senior ay pwedeng maging member? Yes. Kung itong solo parent na ito ay walang kinakasama at may anak na PWD, definitely for lifetime sa Quezon City siya po ay magiging solo parent. Kahit anong edad ng kanyang anak. Yung senior citizen po, basta po merong 17 and below na mga bata, walang age limit
pwede po silang maging solo parent. On the other hand, pwede po ba mag-join ang solo at saka ang PWD sa solo parent? Pwede po. Pero pwede siya maging solo, pwede siya maging magkaroon ng card holder ng PWD or senior citizen. Dalawa lang po, solo parent, PWD, or solo parent senior, pwede. As long as pagdating po sa pagbibigay ng ayuda sa lokal na pamahalaan, isa lang po ang pipiliin niya. Ito po ba sa solo, ito sa PWD, isa lang po, okay? Ngayon po isang ano lang panawagan sa lahat ng mga solo parent, at itong mensahe ko sa inyo. Oo, tama, solo parent tayo. Oo, tama na ang solo parent, kadalasan may problema tayo sa pinansyal, emosyonal, lahat ng problema nasa atin na. Pero take note, kahit sa hirap, hindi natin dapat asahan ng local government kung saan tinutulungan tayo. Magsumikap tayo para sa ating sarili. Magsumikap tayo para sa ating mga anak. Kung tulungan tayo ng local, maraming salamat. Kung hindi, we have to strive harder, magkaroon tayo ng dignidad sa sarili at karangalan para sa susunod na henerasyon, maipagmalaki tayo ng ating mga anak. Taas noo. Ito ang mama ko. Solo parent siya. Yeah, bravo. Maraming salamat, Miss Larcy. Maraming salamat sa inyong Proud dalawa, to be Miss a solo parent. Bepano ng Marikina at ng Quezon City. No? So, maikli ang ating panahon para talakayin ng mas malawig itong usapin ng karapatan at empowerment ng mga solo parents sa ating bansa sa ngayon. Ano? So muli, hindi ko na nabasa ang mga comments ng mga taga-subaybay natin. Ano? At sina Shirley Morales, Maria Corazon Rason, ano? Sina Ellen, ano? At iba pa, no? So muli, maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. I-share po ang ating link ng Media House Express dito sa MHE. Kami ay kasama mo. So padayon, mga kasama. Bye-bye! Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express.